tingnan natin mga bossing itong balita ng UNTV dahil yung mga political house leaders daw ay sumama ang loob. Ayan, sumama ang loob kay PRRD at ang sinabi nila ay parang walang utang na loob si PRRD, samantalang nung siya daw ay presidente, lahat naman daw yung mga panukalang batas niya pinrioritize naman daw nila. So ano yung utang na loob? Trabaho niyo yan? Hindi ba? So eto mga bossing, pakinggan ninyo itong report na ito at atin pong reaksyonan. Ayan na yung mga plastic yung mga plastic na pa-picture pa kayo. Pa-picture muna bago natin siraan. Oh no! Hindi ba? Sa play. Ng House political leaders na personal na pag-atake kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Kamara na i-realign ang confidential funds ng tanggapan nito at ng Department of Education para sa taon. Kayo ba ay naniniwala na hindi daw po personal na pag-atake kay Inday Sara itong kanilang pagre-realign? Naniniwala ba kayo doon? Samantalang si Inday Sara nang yung iba binawasan lang pero siya talaga tinanggalan. Well, katulad na sinasabi ko sa inyo, the only mistake na nagawa niya is to tell them na it's okay na wala. Diba? Yun ang sinabi niya it's okay na wala, okay na wala. Kaya ngayon, nung tinanggal, ayun. And actually, hindi naman siya nagagalit. Yung sinabi niya na ang ayaw sa confidential funds ay ayaw sa kapayapaan at ang ayaw sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Wala naman siyang sinabi doon na ang ayaw sa confidential funds ko ay kalaban ng bayan. Hindi naman niya sinabi confidential funds as a whole. Kasi, ayun nga, yung confidential and intelligence funds, ginagamit yon sa mga bagay-bagay patungkol sa security. Ayan. So ngayon, mga bossing, nagising si Trillanes tapos meron daw siyang video na ipinakikita na nagsasalita daw si PRD at sinasabi niya na yung daw confidential funds ay ginagamit daw niya para patayin yung mga yung mga tawag dito, mga loko-loko sa Davao. So ngayon nabuhay si Trilliling at nananawagan siya sa gobyerno na Marcos, papasukin mo na ang ICC. Hindi ko nga alam Sabi ko nga sa mga mokong na ito, private person na si PRD, may mga korte naman tayo sa Pilipinas. Bakit hindi nyo dun isampa yung mga patutsyadang kunyaring mga kaso nyo? At bakit kailangan sa ICC pa? Hindi kasi naiintindihan nito ni Trillanes at nung mga tsuwariwap nila. Ang hindi nila kasi naiintindihan ang Pilipinas po, meron pong gumaganang justice system. Medyo malambot, medyo palpak yung mga nasa pamumuno ng justice natin. Pero meron pong gumagana. Gumagana pong korte, nakakapag-hearing pa, nakakapag-decide pa naman. Wala namang gera dito sa atin. So, wala talagang wala talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yun ang hindi talaga niya maintindihan. So, pinipilit niya ngayon ang sabi ko nga sa inyo, hindi ba? The reason why itong si PRD, feeling ko kaya hindi ba nagtatanong kayo, ba't hindi nagsasalita si PRD? Kaya for the longest time, hindi siya nagsasalita. O ito na, nung nagsalita siya, anong pinanakot sa kanya? ICC, hindi ba sinabi ko sa inyo na yan lang ipapanakot nila kay TRRD? ICC, kaya nga hindi ko alam kung kasabot ba nila to si Trillanes ngayon dahil imbes na yung mga bunabatikos, tinan mo. Ganito ka-epal si Trillanes, mantakin mo hindi siya kasali sa usapan. Sino bang binanatan ni PRD? Yung mga congressman. Bakit umiiyak ka, Trillanes? Congressman ka ba? Tsaka bakit umiiyak si Trillanes ngayon at naghahabol na naman ng ICC? Kinabahan ba kayo na nagsalita si PRD at nag-trending ng bonggang-bongga? Gagalingan nyo kasi.
Galingan nyo kasi wag puro paninira at wag puro propaganda. O galingan nyo para mahalin kayo ng tao. Kasi ito ang problema sa mga dilawang tae, no? Ang problema sa kanila kapag wala nang tumatangkilik sa kanila sa Pilipinas, pupunta sila sa ibang bansa. Saan? Sa Amerika, dyan sa UN, dyan sila hihingi ng audience. Mantakin mo dito nga sa Pilipinas, hindi kayo pinakikinggan, doon pa. So talagang kabado na tong mga to, kabadong-kabado na sila. Kaya ito, ang kinakana nila ngayon yung mag-ama. Yung tatay, kesyo nagko-contemplate daw ang mga Makabayan Black kung kakasuhan nila, nagko-contemplate or ibig sabihin, iniisip nila if they're gonna file cases against PRD for what? For saying na gusto niya kayong mamatay? Baka hindi lang siya nagsasabi niyan, baka lahat ng tao gusto na kayong mawala sa mundo. Dahil puro lang daw naman kayo mga salop, sabi nila. O, di ba? Kaya yun ang talagang nakakatawa. Mantakin mo wala na siya sa power. He's just a private person and he's, sabi nga hirap na nga maglakad yung tao, hirap na nga magsalita. Alos din ang matapos yung gikan sa masa dahil alam mo yun, alam mo medyo talagang edad na. Tapos takot pa kayo. Sigaw kayo ng sigaw na makibaka, wag matakot. Tapos sa matandang hindi na halos makalakad, takot na takot kayo, isang salita lang. Kala ko ba ano kayo, matatapang kayo? Okay, balik natin dito sa balitang to. Leaders na personal na pag-atake kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Kamara na i-realign ang confidential funds ng tanggapan nito at ng Department of Education para sa taong 2024. Sa isang pahayag, pinuna ng mga leader ng lahat ng political parties ng House of Representatives ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, nakakalungkot ang malakas nyo bumatikos ngayon Porket wala na yung tao sa pwesto, antayin nyo pag nakabalik yan. Lahat yung mga sinasabi nilang mga political party leaders na yan, lahat yan, tingnan mo, magsisihalik ulit yan sa paa ni PRD. Ninirang puri ng dating Pangulo sa institusyon na sa loob nila ng ilang taon ay sinuportahan ng marami itong legislative priority. Ayun so ang sinasabi nila, it's deeply unfortunate that the former president chose to malign the very institution that for years supported many of his own legislative priorities. Again, kaninong legislative priorities ang susundan ang nyo, ipaprioritize nyo? Kamara sa Amerika? Sa Japan? Sa China? Sino ba leader nyo? Di ba yung presidente? Di dapat lang talaga na kung ano yung mga legislative priorities ng presidente, yun yung susundan nyo. Kasi kung hindi nyo susundan yun, nandiyan pa kayo. So ano yun? Ano yun? Parang pinarioritize namin tapos babanatan mo kami. Bakit? Pinilit ba kayo ni PRD na i-prioritize? Si PRD ba katulad ng administrasyon ngayon na panay ang urgent ng lahat ng mga pinagagawa sa inyo? Wala naman ngayon, so tinulungan nyo presidente. Ano ba nangyari sa Pilipinas, Kamara, nung nakaraang 6 na taon? Hindi ba maganda? So bakit ipinagmamalaki ninyo at sinusumbat ninyo yung suporta nyo? Una sa lahat, dapat lang naman talaga part kayo ng gobyerno, dapat lang talaga nagsusuportahan kayo. Ano pala? So, ibig sabihin, kapag hindi nyo nga kabate, pwede nyo hindi suportahan, ganon? Ay, June Hensley, thank you very much po sa iyong generosity. God bless you and thank you for sponsoring tonight's live stream. Mabuhay. Yan. So, ituloy natin itong mga congressman na to. Halatang-halata naman kayo. Bakit wala na bang wala nang freedom of expression talaga sa Pilipinas? Ang pinakamagandang sinabi niyo diyan, well, he's the president, he's the ex-president, and siguro we'll just have to prove him that the Congress is not how he's looking at it. Hindi ba parang gano'n, the Congress is hindi katulad nung kanyang iniisip. So yung sinasabi niyang COA report,
yung sinabi niyang thorough na COA report, ano namin, pakikita namin sa kanya, we will prove the ex-president that the Congress is not the dirtiest institution. Di ba? Bakit hindi yun ang sagutin nyo? Ano bang sabi niya? Ang Kamara ang pinakamarumi. Tapos kayo nagdadrama. Grabe naman yung sinabi niya. Ang sakit naman nun. Samantalang tinulungan namin siya. Hindi yun ang issue. Ang issue dito ni PRD, meron siyang statement na madumi kayo. Anong gagawin nyo? Iiyak kayo? Ang gawin nyo, Congress, patunayan nyo na mali si PRD. Isampal nyo sa mukha ni PRD yung kanyang mga pinagsasabi. By means of what? Ipakita ninyo yung inyong mga expenditures, yung inyong mga audits. Hindi yung certificate lang, ipakita nyo, isampal nyo sa pagmumukha ng matanda niya, baka natuwa pa kami. Tama ba? Tama ba? O kasi tinan mo, it's deeply unfortunate that the former president chose to malign the very institution. Minamalain nga kayo, so anong gagawin nyo? Iiyak kayo, magdadrama kayo, yun ang sagot? Hindi. Sagutin nyo kung ano yung pinangmamalain niya sa inyo. Ano ba yung pinangbati ko siya sa inyo, madumi kayo? Ipakita nyo malinis kayo. As simple as that. PRRD is now a private citizen. Karapatan niyang hingin yan sa inyo kasi pribadong tao yung botante yan. Presidente ng Pilipinas yan, Filipino citizen yan. So, ayun, it's either deadmahin niyo yung sinabi niya or gawin niyo yung sinabi niya. Dito, hindi niyo na nga dinedma yung sinabi niya, nagdrama pa kayo. So, anong kaekpalan niya? Tama, mali, tama. Tinuligsa ni dating Pangulong Duterte si Speaker Martin Romualdez at iginiit na... Ayan sabi niyo, Speaker Romualdez is poised to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw magpresidente pero manghingi ako ng audit. O anong mali sa sinabi ni PRD? Gustong-gusto naman talaga ni Romualdez maging presidente ng Pilipinas. Di ba? Kinuwento pa nga niya. Actually, sinabi niya na yan noon pa eh. Hindi ko naman siya diniscourage. Sabi ko nga sa kanya, wag nang tumakbo yung anak ko. Ikaw na lang. Kung gusto mo maging presidente ka, ikaw na. Hindi ba? Nako, thank you very much, Ma'am Fanny Putnam. You're amazing. Ikaw talagang pinakamaganda, mabait at pinakamatalino dyan sa Paris. Pumapangalawa lang talaga sa iyo si Ann Harot. Thank you very much, Ma'am Fanny Putnam, for always supporting Banateras Brothers and for always sponsoring this live stream. Ano ba sinabi niya? Ikaw na magpresidente. Ano masama dyan? Anong kinasasama ng loob niyo dyan? Well and good. Gusto ko ikaw magpresidente pero manghingi ko ng audit. Nanghingi lang si PRD ng audit, nagalit na kayo? Nanghingi lang si PRD ng audit, nag-ano na kayo? Nag-didima-demanda na kayo? Nanghingi lang ng audit sa inyo, umiiyak na kayo? Diba, basahin nyo yan. Yung nakalagay dyan sa screen ninyo, basahin nyo. Ano sa tingin ninyo? Sa tingin ba ninyo, yung statement ni PRD, may mali dyan? Ayan sabi niya, gusto ko ikaw magpresidente, pero manghingi ako ng audit. Tapos sinabi niya na, ang Congress ang pinakamadumi, magpakitaan tayo ng audit. Sana hinahanapan yung audit Davao? Sige, magpapakita Davao, pakita din kayo. Hindi na nga kayo sumunod dun sa hamon nagdadrama pa kayo. Hindi ba? Sinagot na ba ni Romualdez to? Hindi ba nung nakaraan may report tayong pinakita na si Malu ng SMNI, yung mga kaibigan daw niya sa States, tumatawag sa kanya at nagsasabi na who's this Martin Romualdez? He's positioning himself as the future leader of the Philippines. Imagine, hindi ba? So nagpakita na siya ng interest doon sa ibang bansa, tapos dito sa Pilipinas binuking lang ni PRD na gusto maging presidente niyan, nagagalit kayo. Nancy Bicolana, thank you very much. Sila ang kumapit kay Tatay Diggs noon dahil popular. Ngayon naniningil sila. True. Kakapal ng mga mukha niyan. Kala mo kung sino. Di ba? It's just a mere accusations na kung talagang wala kayong itinatago dyan, edi go tayo. Kung wala kayong tinatago.
O hindi ba? O sige, tuloy pa natin. Nagagalit yung mga Congress, mga ano talaga. Alam mo yung mga ano natin ngayon, yung mga politiko natin ngayon. Puros mga pikon. No? Saan nyo nakuha? Ano yan? Mga spoiled kayo, ganon? Kung balak nitong tumakbong presidente, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Sinabi rin nitong target ng intelligence funds ng anak na si VP Sara Duterte, ang ACT Teachers Party List representative na si Franz Castro. Panawagan ng House political leaders sa dating presidente at kampo nito, tigilan ng pagbabanta o pagpapahiwatig ng panganib laban sa kanino mang miyembro ng Kamara o sa institusyon mismo. Pinaninindigan. Ito ang nakakatawa. Those people, di ba alam natin hinihingan si PRD na ng salin. Those people who are yung mga tawag dito defending PRRD before regarding sa kanyang hindi pagpapakita ng salin. O sila itong mga nagdidepensa din ngayon. Mali, baliktad. Sila itong mga sumisilip kay PRRD na mga salin dati. O sila yung mga nagdi-defend ngayon sa Kamara at sa Senado patungkol sa mga salin at saka sa mga expenditures. Hindi ba? Sila din yan, no? Silang mga dilawan na humihingi noon ng audit kay PRRD, na galit. Dahil syempre wala sa batas, napilitin mo yung presidente na maglabas ng kanyang salin. Hindi ba? Ano ngayon na magbukas ng kanyang mga bangko? Sila ngayon na mga bumabatikos kay PRD for not doing so, sila ngayon ang sumusuporta at pumuprotekta sa mga congressman, mga senador na maglabas ng kanilang mga expenditure reports. Kaya nga sabi ko sa inyo dito sa Pilipinas, talagang sabi nga ni Lifestyle Mix, kadiri. Oo. Kung ano lang yung kanilang mga kandidato, yun lang ang tama sa kanila. Kung talagang ang loyalty nila nasa tao, wala sa bayan. Ayan, so i-diretso natin ulit. Hindi na mga ito ang desisyong paglilipat ng confidential funds sa security agencies upang tugunan ang krisis sa West Philippine Sea. Committed din nila ang House of Representatives na igalang at sundin ang ruling ng Korte Suprema na iligal ang pork barrel fund. Ito ay matapos sabihin ni dating Pangulong Duterte na pinakabulok na institusyon ng Kongreso dahil sa pork barrel funds. Sinabihan, pinakabulok na institusyon ang Kongreso dahil sa pork barrel. Hindi ba? Issue ang pork barrel kaya nga tinanggal? Di ba issue ang PDAF kaya tinanggal? Anong mali sa sinabi ni PRD? Kaya nga sabihin nyo na that was before nung may pork barrel. Pero ngayon, mas malala na sa pork barrel. Meron na kaming extraordinary funds. Papatunayan nyo lang naman kay PRD na hindi bulok at hindi pinakabulok ang Congress. Di, makampi nyo naman ang media. Di maglabas kayo ng mga dokumento that will disprove yung lahat ng mga accusations ni PRD. Di napahiya pa sana yung matanda. Ang sagot ninyo sa hamon niya, iyak. Ang sagot ninyo sa hamon niya, wala siyang utang na loob sa inyo. Walang utang na loob si PRD sa inyo. At lalong wala kaming utang na loob sa inyo. Representante kayo, ibig sabihin, you represent us. Kayo po ang boses ng masa dyan sa Senado at sa Congress. Ang tanong, hindi nyo na nga kami nare-represent ng maayos according to PRD, kumakurakong pa kayo dyan. Hindi ba? Sagutin nyo na lang si PRD para tapos usapan. Ngayon, pinalabas nyo na naman yung asong ulol na kahol na kahol. Natawag ng tawag sa ICC, hindi nga pwede ICC sa Pilipinas. Meron tayong batas Meron tayong korte Ano ba hindi naiintindihan ni Trillanes sa jurisdiction? Iyuhan naman ng mga leader sa Kamara ang dating Pangulo na kung may ebidensya sa mga aligasyon nito ay ipresenta sa mga kinauukulang otoridad. Ayan, si Mark Azur, sabi niya, kung totoong public servant sila sa Senate, sana di sila pahawakin. Walang pera hawak yung mga yan.
wala po silang pera, hindi po sila yung parang may budget sila. Bawa ako may budget ako na 300 million. 300 million na cash na sa akin, hindi yun ganun. Hindi po yung ganun. Kaya nga, kung nasubaybayan ninyo yung kay PDAF Queen, si Napoles. Kaya nga kung nasundan ninyo yung kay Napoles, mga bossing, sinabi niya kung papaano fina-funnel ng mga senador yung kanilang PDAF sa kanyang NGO, tapos yung NGO niya ang mag-i-encash nun. Ibig sabihin, the senators, wala silang pera na physical. Meron po silang budget, pondo. Oo, na meron silang mga scholars, mga ganito, mga ganyan. Ngayon, meron silang mga NGOs na sinusuportan. Halimbawa, ako, ang advocacy ko, yung tahanang walang hagdan, ganyan. So doon ko fina-funnel yung pera ko sa tahanang walang hagdan. Parang gano'n na example lang yun. In this case, si Gina Esther, thank you very much po sa iyong generosity. God bless you, konbawa, arigato gozaimasu. Mabuhay kayo dyan sa Japan. Magandang gabi po. Di ba yung kay Napoles, merong NGO yung anak niya. May NGO siya. Yung budget ng senador ipapasok sa NGO nila. So pag nakuha nila yung grant sa NGO nila, sisingilin nila yung Senado. O sisingilin nila yung DBM. Doon magiging pera na yun. Doon pa lang yun magiging pera. Tapos ang gagawin nga nila, yung pera na yun, ibabalik din nila yun sa mga senador na cash na. Ganun po yan. Ganun po yung na yan. Ganun yung mga, hindi yan pera na physical. Nagiging pera na yan pagka ipinasok na nila yan dun sa mga launderer nila. Diba? Kaya nga nun, bilib na bilib tayo kay Pampilo Lacson kasi hindi siya tumanggap ng PDAF. Kasi alam nga niya na na nakukurakot dyan. Ganun yun. So, itong sinasabi nung kaninang commenter natin na pera, hindi po yan physical na pera. Diba? So, dire-diretso natin. Ang political parties na kabilang sa joint statement na inilabas gabi ng Sabado, October 14 ay ang Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party at Partyless Coalition Foundation Incorporated. Ayan puro administration yun Hindi ba? Puro partido ng administrasyon yun. Ano nga kinakasama ng loob nyo na siniraan niyo yung Congress? O di, ang pinakamaganda niyan is to prove yung naninira na yung kanyang paninira mali. Ipakita nyo sa kanya, sampal nyo sa kanya yung resulta. Hanggat wala, tama si PRD. Hanggat hindi kayo hindi kayo kumakagat dun sa hamon, hanggat hindi kayo transparent, tama si PRD. Hanggat umiiyak-iyak lang kayo diyan at nagdadrama-drama, nagpapaawa, kumukuha lang kayo ng simpatya sa tao, pero tama si PRD. Yes, Wolfgang, thank you very much po dyan sa Europa. Maraming salamat sa iyong generosity at sa pag-sponsor sa ating channel. You're amazing. God bless. Salamat sa suporta mga bossing ha. Kayo talaga ang bumubuhay sa channel na ito. Kung wala kayo, naku, tulog na kami. Kasi tinan mo, kayo ang bumubuhay sa channel natin, walang mga politiko na may hawak sa atin. Ang ganda ng kilay ko today. Maganda naman talaga kilay ko actually. Maganda ang kilay ko. Kasi yan. Inaano ko yan Pinukortehan ko yan. So sige, play natin ulit. Samantala, isinumite naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang House Resolution No. 1361 upang hikayatin ang 3 komite sa Kamara na imbestigahan ang confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2023 in aid of... Ngayon yung sabihin na hindi nyo pinipersonal si Inday. Ngayon yung sabihin nyo na hindi nyo pinipersonal si Inday, samantalang si Inday lang yung gusto nyong i-audit. Napakadaming mga syudad sa Pilipinas.
napakadaming mga munisipalidad, napakadaming mga probinsya sa Pilipinas. Bakit Davao? Sabi ko nga sa inyo, i-audit nyo ang Davao kung gumastos sila ng 400 billion 400 million. Kung gumastos sila ng 400 million na confidential funds nila, tapos bulok ang Davao binabaha, walang infrastructure, walang peace and order, walang mga ambulansya, walang mga kumbaga disiplina, basura, kusuma total. Yun ang i-audit ninyo. Pero kung ang parang halimbawa Makati, sasabihin mo ba na si Abby Binay walang ginawang mabuti sa Makati? Siyempre hindi. Ang ganda-ganda ng Makati. Nakikita mo naman, napakaganda ng mga programa ni Binay sa Makati. Napakaganda ng mga binibigay niya mga bag tsaka mga gamit sa eskwela. Kayo ba, yung pamimigay ni Abby Binay ng gamit sa eskwela, inaudit nyo ba yon? Hindi ba sinasabi natin na pwede siyang maging, maging legal form? Pwede siyang maging legal form of corruption, of vote buying, di ba? Kayo ba, for the life of you? Naisip nyo man lang ba na silipin yun? Hindi ba hindi? Bakit? Si maganda Makati, masaya mga tiga Makati. Sisilipin nyo ang Davao, kung ang Davao, maraming nagre-reklamo. Siguro bago nyo silipin ang Davao, mag-ikot muna kayo sa Davao, tanungin nyo bawat residente, masaya ba sila o hindi sa mga Duterte? Ayan si Tito Roy Bonares, sabi nga niya, funneling funds to NGO, NGO give commissions to representatives of the district. Ganun yan. Oo, ganyan yan. Sabi ko nga sa inyo, alam ni Tito Roy yan eh. Ay, Tito Roy ha, by the way, si Randel Bunagan at saka si Banat Bay, magmumotor sila papunta ng Las Vegas. Pero pupunta po sila Banat Bay dyan, tsaka si Madam Mocha dyan sa LA, magkita-kita po kayo. Ay, Ninong Randel, yung pasalubong mo, yung pamasko mo sa akin, mo na lang ha. Ibalot mo na tapos ilagay mo sa bag ni Banat Bay. Diba? Thank you very much, Tito Roy Bonares, sa yung generosity. So kita nyo, katulad ng sinasabi ni Tito Roy Bonares, they're just funneling the funds, yung grant doon sa NGO, and then yung NGO na mag-i-encash nun, ibabalik sa kanila yun. Partihan sila doon, partihan. Kung halimbawa mayroong 100 million na na-funnel, sige, 100 million, 80 million sa'yo, 20 million sa akin. Ganun yan. Legislation. Ayon kina Acting Chairs Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Rosas, at Kabataan Party List Representative Raul Manuel, sino ang mga bumabanat kay Inday? Yung mga makakaliwa. Kanino galit na galit si Inday? Galit na galit si Inday sa mga rebelde. Galit na galit si Inday sa mga NPA. Galit na galit si Inday dun sa mga nagre-recruit ng mga kabataan dyan sa mga kolehiyo para makipagbarilan sa gobyerno. Sino ang mga nagpapatrabaho sa kanya ngayon na ipa-audit siya? Feeling ko maganda nga yan, ipa-audit eh. Sige, ipa-audit. Pero lagyan natin ng magandang premyo. Kasi miski ako na curious ako dyan sa 400 million na ni Inday na confidential funds. And I am sure nagamit yan ng tama. Now, maganda naman to. Sige, ituloy niyan, i-audit nyo. Pero dapat, pag bitaw si Inday ng salita, sige, pag napatunayan yung wala akong ninakaw, pwede pa pagsasampalin ko kayo ng pakya? Di ba? Dapat ganun eh. Kasi, sabi ko nga it's so illogical to audit a province that is progressive. Napaka-illogical. Kasi ang i-audit mo lang is yung probinsyang may malaking pondo, yung syudad na may malaking pondo, pero wala kang nakikitang progress. Wala kang nakikitang pag-angat. Wala kang nakikitang pagbabago. Yun ang dapat na ino-audit nyo. Takin mo para mong in-audit ang BGC. Para mong in-audit ang Makati. Para mong in-audit ang Quezon City. Dapat umiwas ang mga opisyal ng pamahalaan sa irregular, hindi kinakailangan sobra-sobrang paggastos, subalit kapos naman ang pondo para sa social service. Ayun na nga, kayo nga ang humihingi ng audit ng kung saan ginamit. Di ba hinihingan din kayo ni PRD?
Hinihingan din kayo ni Sas Rogando Sasot. Iniisa-isa kayo araw-araw. Wala naman kayong sinasagot. Ang media, hindi rin kayo tinatanong tungkol dun. So ano to? Kontrolan na to? Kontrolan na talaga dito sa Pilipinas? Pwede ba yon? Pwede ba yon? Ganun na tayo rito? Control na, ganyan. Sagutin nyo yung mga paratang sa inyo na kayo ang pinakabulok. Huwag niyong sagutin yun ng imbestigahan yan, i-ICC yan. O hindi ba? Nabuhay yung ICC. Kaya nga makikita mo na mukhang talagang ang na-unite ng administration yung mga dilawan at saka yung mga pulahan. Hindi ba? O play. Una ng pinabubusisi ng mga mambabatas na ito sa Commission on Audit o COA ang nasaan nila 2.6 billion pesos na halaga ng confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng pamumuno ng dating alkalde at ngayon VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming... Ayan kapalapakan. Kaya nga ito rin kasi talaga ang pinaka naguguluhan ako kay Inday sa totoo lang. Yung bakit hindi siya sumasagot doon sa mga patikos sa kanya.